Okay. So dati ng tanong, sasagutin po natin dito. Ano nga ba pinagkaiba ng aberratio ictus, praeter intentionem, and error in personnel? So sisimplihan lang po natin. Simulan po natin sa aberratio ictus o mas kilala natin sa tinatawag na mistake in the blow. Ano ang magiging epekto pag meron po nito? Mag-a-apply po yung Article 48 ng Revised Penal Code or mas kilala natin sa tinatawag na complex crime. So, para mas maintindihan po natin to, I will give you a simple illustration regarding this matter. So, assuming gusto mong patayin si Mr. X, itinutok mo yung firearm mo kay Mr. X, kinalabit mo na yung trigger towards Mr. X. Kaya lang, instead na ang tamaan si Mr. X, ang tinamaan po dahil duling ka. Ang tinamaan yung katabi ni Mr. X. Sino yun? Si Mr. Y. Si Mr. Y, patay. Question. Are you liable for the death of Mr. Y? Although your intention is to kill Mr. X. The correct answer for that is yes. And that is a very good example of aberratio ictus or mistake in the blow. Again, ano ang epekto? Liable ka for attempted felony for Mr. X kasi gusto mo siyang patayin with consummated felony against Mr. Y. Kasi namatay Yan yung complex crime. At yan ang epekto pagka meron pong aberratio ictus or mistake in the blow. We will now proceed to the next topic, and that is praeter intentionem, or mas kilala natin sa tinatawag na the blow went beyond the intent. Ano ang epekto? Mag-a-apply po yung paragraph 3 of Article 13 o mas kilala natin sa tinatawag na mitigating circumstance. Bababa yung penalty. Now, para mas maintindihan natin to, ang very good example dito is ganito. Assuming gusto mong mag-commit ng physical injury against Mr. A. So, ibig sabihin, gusto mo lang siyang saktan. So, assuming, sinapak mo yung muka ni Mr. A. Kaya lang, may hagdan kasi sa bandang likod niya So, later on, bumalentong po si Mr. A, nahulog sa hagdan, bagok yung ulo. Patay. Question. Are you liable for the death of Mr. A? Although your intention is just only to commit physical injury. The correct answer for that is yes. And that is the very good example of praeter intentionem or the blow went beyond the intent. Kaya lang, dahil nga po physical injury lang naman yung intention mo, kaya lang sumobra yung naging resulta, namatay po yung biktima. Mag-a-apply po yung Article 13, mitigating circumstance. Ibig sabihin, liable ka pa rin sa resulta which is homicide, yun pa rin yung crime na nakomit mo. Ang penalty ay reclusion temporal pa rin, pero minimum period na lang kasi nga merong mitigating circumstance, paragraph 3 of Article 13. So that is the praeter intentionem or the blow went beyond the intent. We will now proceed to the last topic, and that is error in personae, or mas kilala natin sa tinatawag na mistake in identity of the victim. Mistake in identity. Ano ang epekto? Mag-a-apply po yung Article 49. So para mas maintindihan natin to, ang very good example dito is ganito. Maglagay tayo ng sample, kambal yung biktima. So, assuming, ang gusto mong patayin si B1. Kaya lang, hindi na tayo magtataka. Alam niyo po ba, si B1, meron niyang kakambal? Anong pangalan, attorney? Ang pangalan niya, B2. Hindi naman natin alam na may kakambal pala si B1. So, assuming, pinuntahan mo na ngayon si B1. Then later on, binaril mo si B1. Kaya lang, yung nabaril mo, hindi pala si B1. Siya pala yung kakambal na si B2. Patay po ngayon si B2. Question, are you liable for the death of Mr. B2? Although your intention is to kill Mr. B1. The correct answer for that is yes.
And that is the very good example for error in persona or mistake in identity. What is the effect? Mag-a-apply po yung Article 49 ng Revised Penal Code. Paano yon? Kung paano, sasagutin po natin sa next video.